Kung gusto mong umawra ng may European vibe pero wala pang-travel papuntang Europe, tara, punta tayo ng Macau. 2 oras lang na biyahe via ferry from Hong Kong at nandito ka na, kaya ang dali lang puntahan. 没有人可以取代，不知不觉地放开你，我们都没有那勇气 ，baby。I'm sorry, I'm so lonely。 O diba, ganap na ganap tayo dyan. Ang dali lang puntahan nito mula sa TST, sumakay tayo ng train dito sa Red Line, bababa ng Central Station at lilipat sa Blue Line at sasakay tayo hanggang sa Sheung-Wan Station and then take the exit D para makarating sa Hong Kong Macau Ferry Terminal. Hanapin lang ang West Bridge dito sa Ferry Hall at para hindi ka na pumila sa pagbili ng ticket, you can pre-book this via Klook and use my code for a discount. After you secure your tickets, syempre dadaan tayo ng immigration kasi kahit magkalapit lang, ibang bansa pa rin yun. Meron na agad tayo naka-assign na seats so hindi mo kailangan makipag-unahan. At eto naman yung ferry, meron niyang aircon, wifi at malinis na restrooms. After 2 hours, eto at nakapila na tayo sa immigration ng Macau. At eto naman si Kuya Reg, siya yung guide natin for today. Mahal mag-rent ng private car dito so yung in-avail lang namin ay walking tour guide. So sasamahan niya tayo maghapon para hindi tayo maligaw kung saan dapat sumakay, saan yung mga shortcut at kung saan magandang mag-take ng pictures para maiwasan yung maraming tao. You can always DIY naman pero sa araw na to, wala kami sa mood mag-isip. Kaya sobrang lifesaver na nandyan si Kuya Reg to do all the thinking for us. Tapos alam niya na rin syempre yung pagkakasunod-sunod ng mga tourist spot na dapat puntahan. We tried limoncello. Ito yung sikat na binibilhan ng gelato sa Macau. 45 pataka yung 2 scoop. Ang sarap nung napili kong flavors, yung mojito and black mango. Pinoy yung mga nagtitinda, hindi lang dito kundi sa iba pang mga tindahan dito sa Macau. We bought a pork pepper bun, 38 pataka yung isa. Para siyang mas toasted na version nung sikat sa Rauhan Night Market sa Taiwan. Sobrang daming vendors dito ng snacks na pwede ring ipang pasalubong and mga souvenir. At lahat ng vendor dito nagpapa-free taste. So sige, enjoy mo lahat yung iaabot nila sa'yo. At pagkatapos mo mabusog sa lahat ng free taste sa street na to, aabutan mo na yung ruins of St. Paul. Ang daming tao. Pero tinuro sa amin ni Kuya kung saan dadaan para maiwasan itong crowd at makapag-take ng mga pictures. After ng window shopping, nag-lunch naman kami at itinuro ni Kuya kung saan yung mura at hindi tourist trap. Nagpahinga muna kami dito at nag-charge ng mga phone tapos pinuntahan na namin yung 3 sikat na inaaurahan. Una tayo sa Venetian and yes, eto yung ginaya sa Taguig. After nyan, dumiretso naman tayo sa The Londoner. Ang dami ditong mga photo op area at meron pa nga nito na parang Harry Potter vibe. And last but not least, yung The Parisian. Magkakatabi lang naman ang mga to so hindi mahirap puntahan. Nagstay kami dito hanggang hapon pero dahil 7 PM yung nabook naming ferry ride pa uwi, 6 o'clock pa lang sumakay na kami ng bus pabalik sa terminal. Pero pag nag-visit kayo, I suggest yung papunta na lang yung ferry and then yung pauwi, mag-bus na lang kayo. Para wala kayong inaalalang oras at pwede kayong magpaabot ng late night dito kasi ang ganda ng mga nightlights sa Macau.